Tayo lahat ay tatay ulit bilang paggalang sa salita ng Diyos. Amen. Nakarinig ako ng balita na birthday pala ngayon ni Brother Joel Agbanlog. Hindi pa siya kasama doon sa listahan natin, ano? Pero nalaman ko rin, nakasama niya ang kanyang pamilya. So, wini-welcome natin sila dito sa fellowship sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, happy birthday, Brother Joel. Hallelujah. 1 Peter chapter 3, please. Kung hawak niyo inyong mga Biblia, babasahin natin ng verse 18 hanggang 20. Paalala ko, ang general meeting natin sa susunod na linggo. Susunod na linggo ba na yun? 24. Alas 2 ng hapon. Dito na tayo manananghalian. At lahat po ng mga coordinators, leaders ng iba't ibang department ay inihilingan ko na mag-report ng kanilang financial status. Amen. Para sa ating meeting. Alright. Verse 18 hanggang 20. For Christ also had once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh. He died just in the flesh, okay? Put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. By which also he went and preached unto the spirits in prison, which sometime were disobedient, when once the long-suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. Revelation chapter 1. (17 to 18). And when I saw him, John speaking, when I saw him, when I saw Christ, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Amen. Nawa ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Nais kong mangusap sa umagang ito tungkol sa The Mighty Conqueror. Lord willing, gagawin nating series ulit. So this is going to be part 1. And ang subtitle natin ngayon ay Conquering Hell. Conquering Hell. Amen. Maaari na tayo magsilpo. God bless you. So nakita natin sa 1 Peter chapter 3 kung paanong ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay nagtagumpay sa kamatayan mismo. At ang sabi nung siya'y mamatay, ang kanyang spirito ay pumunta sa mga kaluluwang nakakulong na nung minsan ay naging masuwayin sa pagpapahinuod ng Diyos na naghintay sa mga kaarawan ni Noe, na habang ang arka ay inihanda, at sa panahon yun ay merong kakaunti lamang na naligtas, walang iba kundi 8 kaluluwa lamang. And so this same Christ ay nakita ni John na may hawak na susi ng ano yung nakita niyang hawak-hawak ng ating Panginoong Jesucristo? Susi ng impyerno at ng kamatayan. Ibig sabihin noon, pag hawak mo ang susi ng isang bagay, ikaw may control doon. Anytime na gusto mong buksan, mabubuksan mo. Anytime na gusto mong isara, masasara mo. Ikaw ang may pamamahala doon sa bagay na yon. At ibig sabihin noon, ang ating Panginoong Jesucristo sa puntong ito
ay pinagtibay niya sa pangitain o sa karanasan ni John na siya nga ay nagtagumpay na laban sa impyerno at sa kamatayan. Dahil hawak na niya ang susi ng mga iyon. Right? At dito ngayon sa umaga ito, titingnan natin kung paano niya napagtagumpayan ang impyerno. Paano ba yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? And, ang ating propeta, napakahusay niyang mag-dramatize ng mga sermon niya. At samahan niyo ko sa umagang ito habang sinusundan natin ang dramatization ng ating kapatid na si Brother Ben tungkol sa paglupig ng ating Panginoon sa impyerno. At susundan natin ang ating Panginoon habang siya ay tumatawid sa 3 realm pababa ng lupa. Dahil ang impyerno ay binubuo ng 3 subdivision. At kinakailangang lahat ng bahaging yun ay lupigin ng Panginoon bago niya masabi na siya nga ay nagtagumpay laban sa impyerno. Sa bawat bahagi ng impyerno, kailangan mapuntahan niya at malupig niya bago siya, amen, makaakyat pabalik, amen, sa trono ng Ama at ideklara na siya nga ang dakilang, amen, manlulupig. Alright. Tingnan natin sa message ng demonology. So, he had to conquer every realm of hell downward before he could start to do his ascent. Diba? Or make his ascent. Remember, ang sabi sa Ephesians, babasahin natin mamaya yun, na yung umakyat ay siya ring bumaba muna sa kababa-babaan ng impyerno. Tama ba yun? Okay. So, kailangang dumaan siya sa 3 realm at ang 3 ito, para malaman nyo na, hindi na kayo masurpresa sa mga darating na statement ko. Iba naman sa inyo, alam na yun. Unang-una, the region of the lost. And then, the place of demons. The regions where demons stay. And then, the bottomless pit where Satan is. 3 subdivision. Unawaan niyo ba ako, kailangan bumaba siya dun sa 3 yun bago siya makaakyat ulit papunta sa kalangitan. Alright, demonology. Sabi niya, if I could think of how that Jesus, when He died, He went and preached to the souls that were in prison. Christ went and preached to the souls that were in prison. Gusto kong sundan nyo, amen, para wala kayong mamiss na kaisipan, nais kong ipabot sa inyo ngayong umaga. He died a sinner. Marahil, ang iba sa inyo ay nagulat. That's a statement that's made by the prophet. At yan ay fully backed up ng scriptures. He died as a sinner. Bakit? Hindi ba wala siyang kasalanan? Wala siyang anumang masamang ginawa nung nandito siya. Kailan siya nagkasala? Kailanman. But He died as a sinner. Amen? Knowing no sin. Yet our sin was on Him. And God, for His sins, sent Him to hell. Saan pa pumupunta ang mga makasalanan? Sa impyerno. At ang ating Panginoong Jesucristo ay naging makasalanan. Bakit? Inako niya ang ating mga kasalanan. Hindi yun mga kasalanan na ginawa niya mismo, kundi kasalanan ng bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin. At inako niya, nung ito'y akuin niya, naging kanya. At dahil inako niya, kailangan panagutan niya ang mga kasalanan yun. At ang kasalanan, amen, ay pananagutan sa impyerno. Ang makasalanan ay kailangan pumunta sa impyerno. Kaya ang ating Panginoong Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, ay kinailangang pumunta sa impyerno dahil namatay siya na pinakamakasalanang tao sa lahat. Bakit? Lahat ng kasalanan nyo, amen, ay inipon lahat sa katawang iyon. Kaya nagawang iwanan ng Diyos yung katawang yun. Amen. Bakit? It was a sinful flesh by your sins. Hallelujah. Inakong kasalanan. Amen. Kailangang may akuin siyang kasalanan para tayo ay may akuing katuwiran.
Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Amen. Isipin niyo ang sabi sa Biblia, siya'y ginawang kasalanan para kayo'y maging katuwiran ng Diyos. Think of it now. Kayo ay katuwiran ng Diyos. Isipin niyo yung mga kasalanan ginawa niyo pagsalangsang panahon ng pagre-rebelde sa Diyos. Pero kayo ngayon ay tinatawag na katuwiran ng Diyos. Bakit? Kasi may umako ng inyong kasalanan para maako natin ang katuwiran ng Diyos. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. So He died a sinner, knowing no sin, yet our sin was on Him. And God, for His sins, sent Him to hell. Kung magiging patas ang Diyos at matuwid, kailangan isugo siya sa impyerno. Dahil inako niya lahat ng ating kasalanan. Amen. And the Bible said, He went and preached to the souls. Hallelujah. Now, dito sa isa pang message, tingnan natin kung paano dinamatize sa ating propeta. I can see Him when He died. His soul went down into the regions of the lost. His soul, Christ's soul, went into where? The regions of the lost. Amen? Yun ang karapat dapat na lugar na pagdalan sa Kanya. Dahil Siya ay umako ng lahat ng kasalanan. Kaya nung mamatay Siya, ang kaluluwa Niya ay kailangang dalhin saan? Sa regions of the lost. It's befitting for a sinner to go to hell. Praise the Lord. Karapat-dapat lamang dahil hawak niya, dala-dala niya lahat ng kasalanan ng sanglibutan at siya'y kailangan pumunta dun sa regions of the lost. Think of it now. The first realm ng impyerno na kailangan niyang puntahan, kailangan niyang gapiin, kailangan ayusin niya muna ang problema ng kasalanan doon. Kailangan dalhin niya ang kanyang mga kasalanan. At yung mga kasalanan, yung kasalanan natin, kailangan niyang dalhin sa regions of the lost. Hindi siya pwedeng pumunta kaagad sa paradise. Ang pumupunta lang doon ay yung ibinilang na makatuwiran ng ating Panginoon. But siya ay isang makasalanang namatay dahil sa inyong kasalanan. Kaya kailangan pumunta siya sa regions of the lost. But this was all fulfilling the types and shadows. Dahil sa bahaging ito ay pinufulfill ni Jesus Christ ang pagiging scapegoat niya. Alam niyo ba yung batas ng scapegoat, Leviticus chapter 16, sa verse 10, 11, hanggang 21. Hindi na natin babasahin. Sabihin ko na lang sa inyo. Pero ang saserdote, minsan 1 taon, ay kailangang mag-alay ng alay para sa kasalanan at kukuha siya ng 2 kambing. At papanalangin niya, pipiliin niya kung alin sa kambing na yun ang mamamatay. At papatayin yung isa, iaalay. Samantalang yung isa, ay papatungan niya ng kamay at ikukumpisar niya lahat ng pagsalangsang at kasalanan ng buong bayan ng Israel. Makinig kayo sa akin. Gusto ko ibigay niyo ang undivided attention sa akin para makita niyo ang beauty ng ginawa ng Panginoon sa atin. Amen. Ipapatong niya ang kanyang kamay doon sa kambing na yun. At kumbaga lahat ng kasalanan ng buong kampamento, ng buong Israel ay ipapataw sa ulo ng kambing na yun. At pagkatapos ay ipadadala siya sa isang lalaki na pinili na karapat-dapat na umawak doon sa kambing at siya ay papawalan sa wilderness. Para ano? Para yung mga kasalanan ng tao ay kanyang dalhin palayo sa kanila at hindi na maalala ng Panginoon. Amen, nung taong yun. Nakita nyo? Dinala ng kambing lahat ng kasalanan ng tao at siya'y dinala sa ilang. Para ang mga kasalanan ng tao ay mapunta na sa ilang. Blessed be the name of the Lord. At ang ating Panginoong Jesucristo, amen, lahat ng kasalanan natin ay ipinataw sa Kanya. Dinala ng ating Panginoon. At tulad sa scapegoat, siya ay pinakawalan sa regions of the lost. Blessed be the name of the Lord. His soul went down into the regions of the lost. I can see him knock at the door. Brother Branham knocks on the pulpit 10 times.
regions of the lost. Hallelujah. Somebody said, who is it? Open the doors, and there, the mingling souls, they're in prison waiting for the day of judgment. Remember now, yung mga nangmatay na makasalanan ay dinadala sa kulungan sa impyerno. They were not actually, amen, in torment of fire, pero ang sabi ng ating propeta, sila ay dinadala sa kulungan. Alright? May torment doon, pero ang sabi niya, no literal fire there yet. Amen? Yung parable sa Luke chapter 16, it's just a parable. Ito yung nagpapakita lamang ng mahirap na sitwasyon sa impyerno. But when you die a sinner, na hindi mo tinatanggap si Kristo, ikaw ay kukulong sa impyerno, sa isang kulungan, regions of the lost. Amen. At sabi ang mga taong doon, nagsasama-sama ang mga kaluluwa at naghihintay sila ng araw ng paghukom. And he said, you ought to believe Enoch. You ought to have believed the prophets. I am the virgin-born Son of God. That Enoch said he would come, that would come with 10,000 of his saints. I am he, I am the one. Pagpunta niya doon sa regions of the lost, siya'y makasalanan. Pero alam niyo kung anong dahilan bakit pumunta siya doon? Magdi-deliver lang siya. Meron siyang dalang special package. Kasalanan natin lahat ay dala-dala niyo doon sa package na yun. Doon sa katawang yun, can you say amen? Hallelujah, doon, amen, sa katawang yun, doon sa Kalbaryo, pero dala-dala niya yung kasalanan, yung bisa ng kasalanan, yung puwersa ng kasalanan, dala-dala ng ating Panginoon. At pagdating niyo doon sa regions of the lost na yun, narito ang package, ito ay para dito sa lugar na ito. Kaya, hindi ko alam kung gaano siya katagal doon sa regions of the lost. Ang sabi ni Brother Branham, he felt the torments of hell. 5 minutes, 10 minutes, amen, isang oras, hindi ko alam. Basta isang bagay alam ko, pagkalapag ka ng mga kasalanan, amen, hindi na siya makasalanan. Bakit? Yun lang ang purpose, kaya dinala niya yung kasalanan para i-deliver niya sa regions of the lost. Kaya pagkalabas niya, anong ginawa niya? Nag-preach na siya. Walang karapatan ng makasalanan mag-preach. Pumasok siya doon, makasalanan. Lumabas siya, mangangaral. Kaya wag niyo sabihin sa akin na hindi pwedeng gawing mangangaral ng Diyos ang isang makasalanan. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo mismo, mistulang makasalanan pumunta sa impyerno, pero bago siya lumabas doon, nangangaral na siya. Pinangaralan niya mga kaluluwa. Naging masuwain sa panahon ni Noah. At pinatunayan niya sa Scripture na tinupad ko lahat ang kanilang hula. At ako ang katubayan ngayon. Ako ang saksi. Amen, ang salita ng Diyos ay hindi nabibigo. Sabi ni Brother Branham, nung mamatay siya doon sa krus, kailangan sumaksi ang kalikasan na siya'y namatay. Kaya ang araw ay nagdilim sa kalagitnaan ng katanghaliang tapat. At ang lupa ay nayanig para sabihin, namatay ang manglilikha, namatay ang Mesiyas. Sumaksi ang mga tao. Sumaksi sila doon sa ibabaw ng lupa. At sa ilalim ng lupa, sa impyerno, kailangan sumaksi maging ang mga makasalanan na namatay. At impyerno kailangan sumaksi. Amen, ang salita ng Diyos ay tinupad ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. And everything was written of me. And sabi niya, in my Father's word, I have confirmed it yonder. Cross, it's finished. Close the doors, that's all. And they had to recognize. They had to recognize it was Him. Hallelujah. Amen. Glorify Jesus, Phoenix, Arizona. When Jesus died yonder at Calvary for a propitiation for our sins, He died not a just man, but a sinner.
not of his own, but mine and your sins sent him to the regions of the lost. And I can see him when he died yonder on Calvary, hanging between the malefactors, crying, my God, why hast thou forsaken me? And when he gave up the ghost and bowed his head, his spirit went and preached to the spirits that were in prison, that repented not in the long suffering of the days of Noah. The scripture says so. I can see him, paragraph 51, I can see him go up to the regions of the lost to adore. Brother Branham makes a knocking sound again. And he opened the door. They begin screaming and wailing, those souls that repented not. He said, you are of Enoch. Kayo nabuhay ng panahon ni Enoch. And I am he that Enoch had the spiritual revelation of. Ako yung, amen, pinahayag kay Enoch. I am he that was preached before the antediluvian world. The Lord shall descend with 10,000 of his saints. I am the virgin-born Son of God, and I've died at Calvary to redeem the lost. Why didn't you accept Enoch's message under the burnt offering? So pumunta siya ron, hindi siya nagtawag ng altar call being a preacher. Hindi siya nagsabi, okay, pagtapos kong mangaral, lahat ng gustong tumanggap, lumapit sa harapan. No, he went there for judgment. He went there as a witness. Amen. Na totoo ang pinangaral ng kanyang mga lingkod nung panahon ni Noe at panahon ni Enoch. Hallelujah. No altar calls, just condemnation. Think of it now. Hallelujah. No wonder, sabi ng ating propeta, amen, isa sa mga araw na ito, darating ang iglesia sa yugto ng kanilang ministry that they will be preaching to the souls in prison now. Bakit? It's just a type. Ang ating Panginoon, nasa third full ministry niya nung panahon ito. Hindi siya pumunta sa impyerno para maligtas yung mga kaluluwa doon, but to witness against them. Amen. Ang salita ng Diyos ay natupad. Ngunit hindi nila pinaniwalaan. Tinanggihan nila. And now they have to answer for it. Now they know they are justly there because they rejected the word of God. At there's no hope for them. Their souls in prison. Darating ang panahon, pagkat tinanggihan mo ng tinanggihan, ang biyaya ng Diyos, ang salita niya, amen, ang biyaya niya sa inyo ng Ebanghelyo, amen, tinanggihan mo ng tinanggihan, pinaalalahanan ka, pinatutuhanan ka, inawitan ka, amen, iniyaya ka sa church, there will come a time that you'll be in prison. At susunod na marinig mo Ebanghelyo, it's not anymore to save you, but to condemn you because you rejected the Word of God. Hallelujah. Sabi niya, why didn't you accept Enoch's message under the burnt offering? And the door was closed with the weeping and howling and gnashing of teeth. Think of it now. Hallelujah. The mighty conqueror, I can see him after he had bowed his head and the earth had shaken. I can see him going, descending down into the regions of the lost. First stop, regions of the lost. Brother Branham knocks on the pulpit 4 times. Knocks on the door is open. And there, the tens of thousands and millions of young ladies that used to walk the street all fixed up and thought they were something. Doon daw sa loob ng regions of the lost, nandun ang mga bata pang mga kababaihan na dati-rati ay ang gara-gara magdamit dito sa ibabaw ng lupa. Ang palagay sa kanilang sarili ay kung sino sila. But they did not mind the gospel. Isip nila na yun ay para lang sa mahihinang tao. At nasumpo nila ang kanilang mga sarili sa regions of the lost. Hallelujah. Young ladies that used to walk the street all fixed up and thought they were something. Young men who failed to listen to the message. Stiff-necked church members. Amen.
Hallelujah, huwag kayong pakasiguro dahil kayong miyembro ng iglesia na aakyat kayo sa langit. Maraming church members na nandoon sa impyerno nung pumunta ang ating Panginoong Jesucristo. Because they rejected the message. Church members, but they rejected the message. Think of it now. Stiff-necked church members who turned their back. He said, I am the one that Enoch said would come. God's word said so, and God has to keep His word. Alright, yung sinasabi ko yung scripture kanina sa inyo, Ephesians chapter 4, verse 8. Tignan natin. Wherefore He said, when He ascended up on high, He led captivity captive. So, parang sinasabi dito, nung siya daw umakyat, ay He led captivity captive. Meron siya mga bihag na dinalang bihag, pakyat. And gave gifts unto men. Now, that He ascended, ngayon na siya umakyat, what is it but that He also descended first into the lower parts of the earth. Lower parts with S, plural. Hallelujah. Isa pa lang yung ating napupuntahan. Meron pang iba na kailangan puntahan ng ating Panginoon. Dahil lower parts of the earth. Regions of the lost pa lang yung ating nakitang pinuntahan ng ating Panginoon. At naroon sila, and they cried mercy. Nung buksan ng ating Panginoon, mercy! Nung makita na natin Panginoon, mercy! But there was no mercy there anymore. Habang may awa pa, habang nakakapakinig pa kayo ng pangaral katulad ng pangaral na pinangalan ni Brother Boy, God rich in mercy, lumapit kayo sa trono ng awa. Habang makasusumpong pa ng awa, darating ang panahon na hingi kayo ng awa, but there will be no mercy anymore. Hallelujah. So what is it but that He also descended first? Bago siya umakyat, siya ay bumaba muna. So you see now, the way up is down. Well, ang Panginoon na itataas sa pinakamataas na lugar sa langit. Kaya kailangan bumaba siya sa pinakamababang lugar sa impyerno muna. Dahil ang daan pataas, patungo doon sa gusto niyang puntahan, ayaw pababa. Hallelujah. He descended first into the lower parts of the earth. Now He that ascended, what is it but that He also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended out far above all heavens. Dahil siya'y bumaba sa pinakamababang bahagi ng lupa. Siya'y tinaas sa ibabaw ng lahat ng kalangitan. That He might feel all things. Pwede niyang sabihin, napuntahan ko lahat ng lugar. I feel all things. Mula sa pinakamababang impyerno hanggang sa pinakamataas na langit. Naparoon ako. Hallelujah. Amen. Mighty conqueror. Tuloy natin. Dito ko nakuha yung inspiration. Kung meron kayong mga spoken word, mighty conqueror, maraming beses niya pinangaral. Amen. Napakagandang message. Sabi niya, we see Him at Calvary. Conquer death. Here goes. He saw down into the regions of the lost to men and women. He opens the door of the black prison, and there was beautiful young ladies who danced themselves into that place. Magagandang mga kadalagahan. Ang sabi, pumaroon sa lugar na yon nang sumasayaw. Amen. Kailan sila sumayaw? Nung panahon ni Noe, habang siya'y nangangaral for 120 years. Amen. Ang sabi nila, huwag yung pansinin yung panatikong yan. Mag-party tayo. And they dance, and they dance, and they dance, and they dance their way into hell. Habang nangangaral, habang tinatayo yung arka,
Amen. Puro sila ginig, puro sila, pinagtawanan nila si Moses, nagsayawan sila, dinaan nila sa sayaw. Ang tinig ng Diyos na naririnig nila doon sa kanilang panahon. Amen. Kaya nasumpo nila ang kanilang sarili. Nandito ngayon sa impyerno. Beautiful ladies. Hallelujah. Sabi rito, beautiful young ladies who danced themselves into that place. There was preachers in there also. Hindi lang dancer, mga mangangaral. Meron din doon. Amen? Aba, isipin nyo. Hindi lahat ng lahi ni Seth ay pumunta sa arka. Ang sabi, mula sa lahi ni Seth, ay tumawag sila sa pangalan ng ating Panginoon. Pero hindi niyo pa napansin, hindi lahat ng lahi ni Seth ay sumampalataya kay Noah. 8 lang. Gano'ng karami ang lahi ni Seth? Ibig sabihin nun, merong mga preacher sa lahi ni Seth na hindi tumanggap sa mensahe ng kanyang panahon. Amen? At kinailangang dalhin siya, isugo siya ng Panginoon doon sa impyerno kahit mangangaral siya dahil tinanggihan niya ang mensahe sa panahon. Mercy. And there were preachers there, and they turned down the message of God. There were church members, atheists, Gentile, Jew, all in that prison. They refused to hear a righteous man's message. Entombment. Hallelujah. Pakita ko sa inyo ang buong picture. Here he goes. Tignan natin kung paano siya nag-travel. Mula doon sa Kalbaryo, patungo doon sa libingan. Mula sa Kalbaryo, actually, habang siya namamatay, doon palang umalis ng kanyang kaluluwa. And where did he live when he left? The Bible said he ascended, he went and preached to the souls. He descended, ibig sabihin nun, souls that were in prison, that repented not in the long suffering of the days of Noah. Let's see where he went. Just below the regions of mortal beings lay the realms of demon powers. Below that, just above, lays the souls of the unjust. So, dito, merong panibagong region na binanggit ng ating kapatid. Amen? The realm of demon powers. Sabi niya, just above that lays the souls of the unjust. Kaunuhan niyo ba? In other words, doon sa pinanggalingan niyang souls, the regions of the lost, place of the unjust, sa ilalim noon are the realm of demon powers. Sa ibabaw ng realm na yun, nandun yung regions of the lost. Naintindihan niyo ba? Nakikita niyo yung picture? Alright, pumunta muna siya. Amen, doon sa region of the lost, sinettle niya. Amen, ang kasalanan doon, dineliver niya. Amen, at nangaral siya doon souls in prison. And then pagkatapos noon, ay bumaba siya sa realm of demon powers. Susunod na bahagi ng impyerno. Hallelujah. Alright, tuloy natin ang pagbasa. Below it lays the very domain of Satan, hell. So sa ibabaw ng demon, the realm of demon powers, amen, ay ang place of the unjust man, unjust soul. Pero sabi, sa ilalim noong realm of demon powers is the very domain of Satan, hell. The bottomless pit. Alright, nandiyan yung tatlo ngayon sa inyong harapan. Nasusundan niyo ako? Amen? Region of the lost, region of demons, and then the very place of Satan. Amen? The bottomless pit. Alright, kung paanong sa langit, ay meron ding tatlong bahagi. Remember? Diba? Praise the Lord. Sa ilalim ng altar ay merong mga kaluluwa. Regions of just souls. At pagkatapos noon ay mga anghel. And then ang pangatlo ay ang trono mismo ng Diyos. Hallelujah. Alright. Sabi niya, paragraph 81, Esther. But in that mournful place, there, Jesus walked to the door. Everything had to witness that he was the Son of God because they had been preached to in the long suffering of the days of Noah. He knocks at the door. He said, I am he.
who Enoch spoke of. I am the seed of the woman that was to bruise the serpent's head. Every word of God has been fulfilled. I've just died yonder at Calvary. I have purchased my church. Hallelujah. Sa impyerno mismo, pinatutuo niya na binili niya kayo. Hallelujah. 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 Kaya walang demonyo dapat ang mandaya sa inyo. Hindi kayo dapat makinig dun sa bulong niya na hindi pa kayo ligtas. Anak ko, hindi ka pupunta sa langit. No, kung may revelation ka na binili ng Diyos ang iyong kaluluwa. Gusto ko sabihin sa iyo, alam yan ng demonyo. Dahil si Kristo'y bumaba sa impyerno para sabihin sa kanilang lahat, binili ko sila. I have purchased my church. At kayo mga demonyo kayo, wala kayong karapatan sa kanila. Bought them in my own blood. Hallelujah. Oh, Jesus. Think of it now. Nung nandun siya, sa harap ng hukuman, nung siya'y kinakaladkad, tulad sa isang maamong tupa, siya iniimbestigahan, hindi siya nagsasalita. He was not testifying, I am the virgin-born Son of God. Hindi niya sinasabi na ako yung pinangaral ni Enoch at lahat. Hindi sinabi na ako yung dalisay na salita. Hindi sinabi ako yung walang kasalanang anak ng Diyos. Why? Dahil hindi pa niya nagagampanan yung pagiging makasalanan niya. Hindi pa niya yung mapatuto nung panahong yun. Pero nung i-deliver niya yung kasalanan natin sa Regions of the Lost, at siya humarap sa mga impyerno, kaya niya ng patutuhanan lahat ng salita tungkol sa kanya. Ngayon, nagsasalita siya. Di siya nagsalita sa harap ni Herod, sa harap ni Cayaphas. Ngayon, sa harap ng mga demonyo, siya nagsalita. Ako yung ipinangaral ni Enoch. Hallelujah! Ako yung pinangaral ni Enoch. Ako yung pinangaral ni Daniel. Ako yung Mesiya. Ako yung binihi ng babae. Natutulog sa ulo ng binihi ng serpente. Amen, I just did it. Amen. Nandun pa ang aking katawan. Amen, duguan pa ang aking katawan. Amen, basa pa yung aking dugo doon sa Kalbaryo. At narito ko para sabihin sa inyo, I did it. Nadurog ko ang ulo ng binihi ng serpente. At narito ako. Hallelujah. Para ipataw sa inyo ang katulan na nararapat sa inyo. Narito ko para gapiin kayo. Nagapi ko ang kamatayan dun sa taas. Ngayon, ginagapi ko ang impyerno dito sa ilalim. Because I have to be the mighty conqueror. Hallelujah. Hindi pa siya yun hanggat di niya na ibababa yung kasalanan. Nung maibaba niya, siya'y pumosisyon bilang mighty conqueror. At tinarap niya, kailangan i-conquer niya muna yung region of the lost and then pumunta siya sa region of the demons. At narito pinatutuon niya ang lahat ng sinabi ng Biblia tungkol sa kanya. I purchased my church and the one that Enoch spoke of. I am he. And they was without mercy, without hope. Because they had transgressed, and the door was shut in their face. Questions and answers. 1957, sabi niya, he had knocked at the door, and when the door swung open, and all those souls that repented, he said, I am the seed of the woman, I'm the one that Enoch here, over in paradise, another place. Don't never lose them places now. Sabi niya, place of the wicked, place of the righteous, and hell itself. Alright? Kumaya tatalakayin natin yung sinasabi niyang place of the righteous there, which was actually paradise. Alright. So habang ang mga disipulos doon sa ibabaw ng lupa ay nagluluksa dahil sa mga pangyayari. Dahil namatay yung kanilang inakalang magiging Mesiyas nila.
Now they're not so sure kung siya nga yung Mesiyas. At sila'y nalulungkot at nag-iisip na bumalik na lang sa dating trabaho. Bubulungan sila. Amen. Nagluluksa, nagdadalamhati. Habang sila'y nagdadalamhati, si Kristo'y nasa ilalim ng impyerno. At inaangkin ang kanyang tagumpay. Akala ng mga disipulos, amen, talunan sila. Akala nila, nabigo sila. Amen. Magkaminsan, yan ang, amen, problema natin. Napapaniwala tayo ng diablo dahil lang may dumating na mahirap, na masakit na pangyayari sa ating buhay, na iniisip natin, tayo, napapag-isip ng kaaway, na tayo ay talunan. Amen? Bakit? Yun lang nandito sa ibabaw ng lupa ang nakikita nyo. Hindi nyo alam kung ano nangyayari sa ibang daigdig. Habang nagluluksa sila, yung kanilang Mesiyas ay nasa ilalim ng lupa para angkinin ang tagumpay nila. Magkaminsan yung mga problema, akala natin hindi maganda. Hindi nyo alam sa ibang daigdig may ginagawa ang Panginoon. Hindi nyo alam sa daigdig ng kaluluwa ay inuhubog niya kayo. Amen, ang nararamdaman niya yung kirot, yung sakit, yung hirap. Amen, yung kahiyan, yung pagpaduduligsa. Amen, ng mga tao sa inyong paligid. Hindi nyo alam na sa inyong kaluluwa ay inuhubog kayo. Unti-unting ginagawang katulad ni Kristo sa ibang daigdig. But the Bible said, si Jesus Christ, for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, became obedient even to death. Bakit nagawa niya? Because of the joy. Dahil siya ay nagkaroon ng kakayahan na tumingin sa kabilang riham, sa ibang daigdig. Kaya niya nagawang tisin. Kaya niya nagawang maging sunod-sunuran, maging sa kamatayan. Bakit? Kasi binigyan siya ng Diyos ng vision. Na habang nangyayari yung sa kanyang laman, may nangyayari sa kanyang kaluluwa. May katubusan na nangyayari. Amen, kadalasan, ang ating lang pinapakiramdaman ay yung nararamdaman ng ating katawan. Naghihirap ako, may sakit ako. Bakit ang higpit ng buhay ngayon? Bakit ang hirap ng buhay? Pakiramdaman niyo kung anong nangyayari sa kaluluwa. Amen. Hallelujah. Sabi sa Biblia, bagamat ang ating panglabas na pagkatao, amen, ay pahina ng pahina ng pahina. Ang ating panloob na pagkatao ay palakas ng palakas ng palakas ng palakas. At ang sabi sa Philippians, ang pansamantala, temporaryong, magagaang na pagsubok, kahirapan na ating dinadanas. Pagka meron kayong vision ng eternity, yung mga mabibigat na problema nagiging magaang at temporaryo. Kaya may nagpapakamatay kasi wala silang nakikita. Wala sila ng pag-asa, tatapusin na lang nila. Pero sabi, hindi kayo. Yan ay temporaryo lamang. Yan ay magaang lamang. Kumpara sa kalalatian na naghihintay sa inyo. Amen. Rejection. Paglayo ng mga dati niyong kaibigan. Persecution. Hindi yan may kukumpara sa pagtanggap sa inyo ng heavenly host, ng mga propeta, ng mga nauna sa inyong mga banal. Hindi lang yun, ng ating Panginoong Jesucristo. Pag narinig yung kanyang tinig, well done, my true and faithful servant. Hindi ka nag-compromise sa ilalim ng lupa, sa ibabaw ng lupa, kahit anong hirap. Amen, hindi mo pinag-compromise.
compromise sa aking salita. Tumayo ka sa kung anong tama. Pwede kang sanang yumaon, pwede kang tumanyag, pero tinalikuran mo ang pagkakataon dahil alam mo hindi tama yung landas na yun. Dahil doon, pumasok ka sa kapahingahan at sa kalulatihan na naghihintay sa iyo. Hallelujah. Oh God. Mighty Conqueror again, 1957 Esther. Sabi niya, I am he that Enoch said would come, and you failed to hear my prophet. And they screamed, oh mercy! Oh mercy! But there was no mercy. The door was closed on down and past the demons that had already recognized it into the very doors of hell. Brother Branham knocks on the pulpit again. Amen. So narito, sinakop niya na, dumaan siya dun sa regions of the lost, at na-recognize ng mga demons kung sino siya. Amen. They already recognized it. Now into the very doors of hell, Jesus came. Okay, so, marahil, meron ng mga demonyong nagtatakbo doon sa regions, doon sa pinaka-trono ni Satanas, kumbaga. At sabi nila, Boss! 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 May balita kami! May nagpipreach dun sa region of the lost! Yes, Lord. Oh, so narito ang ating Panginoon. He was a man on a mission. Ito ang mission trip na pinakahintay-hintay niya. Dahil 3 lugar ang kanyang pupuntahan. Isang biyahe ng 3 ang kanyang mapupuntahan, Brother Boy. Amen. Hallelujah. Okay, maganda yung mission niyang ginawa dun sa Calvary. That was fine. He waited for that. It's a time of victory. Amen. Maganda yung mission niya dun sa Zion. Maganda yung mission niya sa Mount Nebo. Pero, kakaiba itong misyon niya dito sa ilalim ng lupa. Walang maliligtas. Think of it now. Kaya lang, siselyuhan niya ang pananagumpay niya doon sa 3 lugar na yun ng impyerno. Nangaral siya walang maliligtas, Brother Boy. Pero ginapi niya yung region of the lost at minarkahan niya, no more hope. Kailangan gawin ko ang bahaging ito ng aking ministry, third pool. Kinausap niyo yung mga demonyitos ni Satanas. Sinabi niya, lahat kayo. Tandang-tanda ko yung mga pagmumukha nyo. Nakatanikala na kayo. Naghihintay na lang sa lake of fire. Walang makakatakas sa inyo. Hindi ako makakalimutin. Ako ang makalangit, ang Almighty God, all-knowing God, omniscient. Kaya lahat kayo, may marka na. Kaya sabi ng isang demonyito, dun sa impyerno, dali-dali siya, Lord, boss, may mga ngaralang siya raw si Kristo, siya raw ang Mesiyas. At sabi ni Satanas, matagal ko na siya hinihintay, sa wakas, dumating na siya. Alam ko na yun, hindi ako nagulat na mayroong preacher na dumating sa impyerno kasi maraming preacher ang nasilo natin at pumasok sa impyerno. Ano bang balita dyan? Anong bago dyan, iho? Hindi mo ko naintindihan, boss. Ayan na! And the doors opened, sabi si Esther. And there stood Satan. Said, oh, you finally arrived.
Ngingisi-ngisi pa siya. He finally arrived. Siguro, ganyan-ganyan pa siya. He finally arrived, did you? I thought I had you when I had Abel killed. Akala ko nadali na kita nung mapatay ko si Abel. Kita nyo, alam niya na ang binhi ng babae ay magiging isang tao. Buti pa itong demonyo, may revelation tungkol sa serpent seed. Akala ko nadali na kita nung may papatay ko si Abel. He was expecting the seed to be a man. I will put enmity between your seed and the seed of the woman. You will bruise his heel, but he will bruise your head. Amen. Kala ko nadali na kita nung mamatay si Abel. I thought I had the seed that was promised. Kala ko nadali ko na yung binhing ipinangako. Satan's always looked for that seed. Matagal na palang inaabangan ni Satanas itong binhing ito. He knew the seed would be the conqueror. So you're here in hell, the conqueror. You're the conqueror, but now you are conquered. You are now in my region. You are now in my kingdom. Hindi pa nagsasalita ang atapos. Sige, tuloy mo, daldal mo. But Jesus had went there because one preacher had prophesied under the Spirit and said, I will not have his soul, will not leave his soul in hell. He believed God's word. Sino yung nangaral nun? David. Neither will I suffer my Holy One to see corruption. He knew within 3 days he would come out of the grave. Walang isa mang salita ang di maaring matupad. May isang mangaral sa pangalan ni David ang nangaral na hindi niya iiwanan ang kaluluwa niya sa impyerno. At kailangan tuparin yun ni Kristo. Amen. Tingnan niyo mga pangako sa Biblia, bilangin niyo kung gaano karami. Walang isa man dyan ang di maaring tuparin ni Kristo. Mga pangako niya sa inyo. Kung kailangan niya pumunta sa impyerno para tuparin ang isang pangako, isang pangaral ng isang propeta ng Old Testament under the blood of bulls. Isipin niyo ang pangako dito sa New Testament kung gaano karami para sa inyo. Kung pumunta sa impyerno para tuparin yung isang yun, gagawin niya ang lahat para tuparin ang pangako niya sa inyo. But the change will be fulfilled. Rapturing faith will be yours because He promised it. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. A church without spot or wrinkle, a bride, perfect bride, it will come to pass. Hallelujah. Kaya sabi sa Biblia, inyong yuyurakan ang ulo ni Satanas sa inyong mga paa. That's a promise for you in the New Testament. Gagawin niya yun. Walang isa man. Blessed be the name of the Lord. All right. Mighty conqueror again. This is Esther. He went into the regions of the devils, demons. He scattered them. And right to the very pits of dark hell he went, still in existence. Though his body was quiet on the cross, kita niyo eksena, ang kanyang katawan ay nandun pa sa krus. Nakabayubay, pero ang kanyang kaluluwa ay nandun sa impyerno. Amen. So nanggaling na siya dun sa regions of the lost, and then nagpunta siya sa demons. Amen. They scattered them, and now he went right into the very pits of dark hell. He went, still in existence. Though his body was quiet on the cross, he was still the great and mighty conqueror. And after 1900 years has passed, he's still the mighty conqueror. Can you say amen to that? Amen. He's still the mighty conqueror. And he will forever be the mighty conqueror. Then when he got to the very doors of hell, if we could use a little drama here,
the devil step out and say, "So, finally I got you. You finally arrived." Yes, finally. Merong nadampot si Satanas na hindi niya alam kung paano hawakan. Ano? Kung nasa iyo na siya, kaya mo ba yan? Kaya mo ba yung hawak mo? Praise the Lord. Minsan, mayroong mga taong mayayabang, diba, kung ano nung hinahawakan, hindi nila lang kung ano yung hawak nila. Diba, sasabog pala, sasambulat sa mukha nila, ikapapahamak nila. At yun ang sitwasyon ni Satanas, abang-abang niya, "Finally, I got you. You're now in my hands." At sabi niya, "I tried to destroy that seed all along. I destroyed Abel. I thought I had you when I destroyed the prophets. I thought I had you. I was sure when I got John that I got you. But now, here you are. And you're in my kingdom. You're under my domain. And you are now in my power. For you died as a sinner." Di pa nagsasalita si Lord. Pero lahat ng sinabi ni Satanas, babalik lahat sa kanya. Bubuelta lahat sa kanya. Bakit alam nyo? Amen? Ikahihiya niya yung mga pinagsasabi niya. Bakit? Kasi dun mismo sa kaharian niya. Dun mismo sa domain niya. Dun mismo sa teritoryo niya. Dun siya gagapiin ng Panginoon. Hallelujah! Hinahayaan lang siya ni Lord na magsalita. Sige, kakainin mo lahat yung sinasabi mo. Tama, nandito ako sa teritoryo mo, nandito ako sa kaharian mo, nandito ako sa domain mo, dito kita dudurugin. Hallelujah! Alam mo, ha? Pumunta ka dun sa teritoryo ng mga anak ko sa Eden. Ha? At ang yabang mo dahil naisahan mo ang aking mga anak. Doon mismo sa paradise. Doon mismo sa Eden na ginawa ko. Doon mismo sa headquarters ng aking mga anak. Nadaya mo sila. Kaya oo, nandito ko ngayon sa kaharian mo. Naalala mo ba yung ginawa mo doon sa Eden? Tama, nandito ko sa kaharian mo. Amen? Guess kung anong gagawin ko ngayon. Hallelujah! I can hear him say, siya naman ang ating pagsalitain, "Satan, I am the virgin-born Son of God. My blood is still wet on the cross. I have met every just requirement for Adam's fallen race. And I have come down here to conquer and to take over." Lahat ng inihiling ng batas ng Diyos ay hinarap ko at ibinigay ko. Lahat ng inihiling ng kautusan ng Diyos para sa mga kasalanan ng tao ay binayaran ko. Nandito ako ngayon para ikaw ay durugin at narito ko to take over. Ibig sabihin no, amen, wala ka ng kapangyarihan. I am over your kingdom. Praise the Lord. Magmula ngayon, wala ng kapangyarihan ng kamatayan sa aking mga anak. Wala ng kapangyarihan ng impyerno sa aking mga anak. Hindi na sila matatakot sa iyo. That's why Paul could say, nung siya'y pupugutan ng ulan ng ulong, sabi niya, "Grave! Where is your sting? Nansan ang tibo mo? Nansan ang kapangyarihan mo?" Hallelujah! Napagtagumpayan na ng dakilang manlulupig. Ang kamatayan ngayon. Amen! Hallelujah! Demonyo pa rin siya, Satanas pa rin siya, pero wala na siya kapangyarihan sa mga anak ng Diyos. Amen. Ang tanging magagawa na lang ng kamatayan sa inyo, amen, ay kilitiin kayo.
Dahil wala nang ngipin. Ang sabi ni Paul, nasaan ang ngipin mo? Nasaan ang pangil mo? Wala ka ng pangil. Bakit? Ang sabi ng ating propeta, merong klase ng bubuyog na pagka tinurok niya yung kanyang panusok sa katawan, amen, iiwan niya yung kanyang panusok. Amen? Siya'y bubuyog na may panusok, yung siya'y manusok. Pero paglipad niya, amen, siya'y bungal na bubuyog. At yun ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Amen, kailangan siya'y mamatay sa laman para yung panusok ng kamatayan ay maitusok sa kanyang laman. Hallelujah! Praise be to God! Blessed be the name of the Lord ngayon. Amen. Pwede siyang mag-ingay sa inyong paligid sa oras ng inyong kamatayan. Pwede kayong takutin ng lahat. Pero paalala ko sa inyo, wala nang pangil yan. Wala nang pangil si Satanas. Walang pangil ang kamatayan. Pag kinagat ka niyan, makikiliti ka na lang, puro ginagin na lang yan. Amen, kikilitiin ka papasok sa presensya ng Panginoon. Amen, naman na sabi sa Biblia, ang mga banal, pagka namatay, natutulog lang. Parang kiniliti ka hanggang sa makatulog ka. Spirit of God. Nakakatakot lang yan, pero walang ngipin yan. Walang pangil yan. Hindi ka na pwedeng saktan. Ginapi na siya. Mighty conqueror. I've come down here to conquer and to take over. And he reached to the devil and grabbed the keys of death and hell and hung them on his own side and kicked over. Amen. Hallelujah. This is a mighty conqueror. Tingnan natin kung paano pa niya dinescribe sa ibang message niya. Sabi niya, paragraph 41, this answer, look at him. And sabi niya, the devil said, now I've got you. I can see him walk over to the devil, put his hand to his face. Say, Satan, you've been in authority a long time. Tagal mo nang nasa authority, abusado ka. But I am the virgin-born Son of God. My blood still wet on the cross. I have come down to take over. I can see him reach on his side and jerk off those keys of death and hell. Amen? Ang ating Panginoon, gentleman yan, pero pagdating kay Satanas, o sinabi mong jerk, sabihin mo, hindi siya nakiusap. Pwede ba? Bigay mo na. Please, tanindigay mo na yan. Noong sabi, hinablot niya. Pow! Amen? Problema natin, amen? Pati kay Satanas, gentleman tayo eh. Please, Satan, pwede ba tigil mo na yung anak ko? Please. Amen? By the power of God, the authority of the Lord Jesus Christ. Amen? Lapitan mo siya sa harapan niya, Barinelli. Sabihin mo sa Satanas, alisin mo ang kamay mo dyan. Wala kang karapatan. He jerked off the keys. Hinablot niya. At tinabig niya si Satanas. So in the name of the Lord, he jerked off those keys of death and hell and hung them on his own side. Satan would be pushed right back and slammed the door in his face. He took over. He conquered hell. He was going out. Amen. Nawala nung may-ari ng bahay ang kanyang sariling susi. Think of it now. Kung meron nakakaawang pagmasdan na yung may bahay na walang susi. Amen? Kasi sabi, parang may duplicate. No, hindi maduduplicate yung susing yun. Para maduplicate yun, kailangan gawin niya rin yung ginawa ni Jesus. Hindi niya kayang gawin. Ano yung kawawang nilalang? Meron siyang impyerno, wala siyang susi. Remember now, hallelujah, salamat dahil ang impyerno, ang kasalanan, amen,
ang Satanas, lahat ng mga dyablo, ay pansamantala lang naman dahil sila ay nilikha. At lahat ng nilikha ay may katapusan. No wonder, sabi ng ating Panginoon, ng ating propeta, diyan nagkakamali ang maraming mga preachers sa pangaral na merong eternal hell. Saan nyo nakita yan sa Biblia na merong eternal na impyerno? Merong eternal damnation but no eternal hell. Dahil ang hell, ang impyerno ay nilikha para kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. At sa mga maniniwala sa kanya. Amen? Ibig sabihin kung siya ay nilikha, siya ay magtatapos isa sa mga araw na ito. Amen? Di ba kayo nagpapasalamat ang mga demonyo ay hindi eternal? Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. So sabi, palabas na siya sa impyerno, hawak niya ng susi. Galing na siya dun sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Wala na siya ibang pupunta kundi pataas. Amen? Pag naabot mo na yung pinakamababa, hindi ka na pwedeng bumaba pa. Ano na lang ang direksyon? Pataas. Pataas. Siya ay umakyat. Ang sabi niya dito, napakaganda ng quote si Esther. Sabi niya, wait, there's somebody else that believed in him. Amen? Matagal-tagal na rin ako dito, nakipag-fellowship sa mga demonyong to. Ilang oras, di ko alam kung ilang, pero sabi, basa pa yung dugo niya dun sa Kalbaryo. Sabi nun, di pa nagtatagal. Si Barretti. Mga ilang oras pa lang, mga 5 oras, 6 oras. Basa pa yung dugo niya. Ayaw naman magtagal ni Lord dun sa piling ni Satanas at saka ng mga demonyo sa mga napahamak na kaluluwa. Sabi niya, merong ibang naniwala sa akin. Galing na ako dito sa pinakamababa, pupuntahan ko sila. Yung nalalabing 2 araw ko pa, ay gugugulin ko kasama ng aking mga anak. Kasi sabi niya, wait, there's somebody else that believed him, way over yonder, in paradise. Hallelujah, there's a group of believers that couldn't enter into the presence of the Father because they went under the burnt offering, sheep, goats, sprinkling of heifers, ashes. Amen, itong mga taong ito hindi pwedeng umakyat kaagad sa ilalim ng altar dahil sila nasa ilalim ng dugo ng hayop. Kaya kahit sila ay matuwid at umaasa sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, sa sila pumunta, bahagi pa rin ng impyerno, but they were separated. Sila ay nandun sa kung tawagin ay paraiso, paradise. Kaya hinilampasan yun ni Kristo, hindi pwedeng dun muna siya dumaan. Hindi pwedeng harapin niya si Abraham at ang mga propeta na dala-dala pa rin ang ating mga kasalanan. Hallelujah! Kailangan ibaba niya muna ang kasalanan natin sa region of the Lord. Gapihin niya yung region of the Lord. Pagkatapos pumunta sa region of the demon, gapihin niya mga demonyo, region of the demon, at pumunta siya doon sa kailaliman, gapihin niya yung hell at si Satanas. Saka siya umakyat doon sa paradise. Hallelujah. They could not go into the presence of the Father because animal blood would not atone for sin. It had to wait. It was just a substitute. That was the place called paradise. Di pa sila pwede umakyat kaagad doon. Kaya doon sila sa paradise. Remember yung parable sa Luke chapter 6, doon sa, kay Lazarus, saka doon sa, amen? Luke 16? Ano yun, nagkakatanawan. Si Lazarus saka yung mayaman. Nandyan lang. Meron lang pagitan. Pero sa baba pa rin, hindi pwedeng umakyat kasi sa ilalim lang sila ng dugo dati. Hindi sila pwedeng maiangat ng dugo ng hayop. Pero narito ang ating Panginoong Kristo para sabihin sa kanila, ang dugo na nararapat ay nabubuna. At narito ako. Amen. Hallelujah. Hinarap ko na yung mga kaaway natin dun sa baba. Narito ako, ang dugo ko ay basa pa dun sa Kalbaryo para sabihin sa inyo
na oras na para kayo umalis dito sa lugar nito. Mighty Conqueror. And we're closing now. Sensya na kayo, pero gusto kong makita niyo kung paano sinabi ng ating propeta, kaya binasa ko itong mga quotes na ito. On up! On up! Wala nang ibang direksyon, kundi pataas na lang. On up! Kami, he goes to paradise. Let's watch him a moment. He's got to conquer paradise also. Abraham, Isaac, and Jacob, they are running around in paradise. Amen? Pag-alagala daw sila si Abraham doon, saka si Jacob. No wonder, meron mga taong, mga anak ng Diyos na pag-alagala. May mga evangelist na di mapakali. Basta na sa ilalim ng presensya ng Panginoon. Diba? Dahil narito si Isaac, Jacob at si Abraham, pag-alagala doon sa paradise. And they're running around in paradise. And after a while, a strange rap comes on the door. May tunog na narinig, may kumakatok. Abraham opens up the door. And he stands amazed. He said, Sarah, come here just a moment. Do you know who that is standing there? Nung makita niya ang ating Panginoon, nung pagbuksan niya, sabi niya, parang kilala ko to ah. Ito yata yung pinakain ko dun sa silong ng punong kahoy. Ito yung pininom ko ng gatas at pinagpatay ko ng baka. Ito yung nakakomunyon ko minsan. Nagbigay pa nga ako ng ikapu dito eh. Kaya sabi niya, Sarah, lika, tignan mo. Yan ang tunay na believer na asawang lalaki. Hindi siya kontento na siya lang nakakakita ng katuparan ng salita. Tatawagin niya yung asawa niyang babae. Sarah, lika, tingnan mo ang salitang nahayag. So did the name of the Lord. Sarah, come here just a moment. Do you know who that is standing there? Why? She said, Abraham, my Lord. That's the same man that came up to the tent that day that had his back turned to me. And I laughed in my heart. And he turned around and told me that I laughed. Siya yun, Abraham, nakakahiya. Nandito ko. Tinanggi ko siya. Nagsinungaling ako sa kanya. Oh my, sabi niya, just about that time, the curiosity of Daniel couldn't stand it any longer. And he runs forward, si Daniel. Amen, na-curious na raw. Hindi na niya mapigilan yung kanyang curiosity. Kaya tumakbo na rin siya doon sa may pintuan. He runs forward and he looked over Sarah's shoulder. Si Daniel, kahit doon sa kabilang buhay, gentleman pa rin. May mukhang mas malaki si Sarah sa kanya kasi sabi, tumingin siya sa palikat ni Sarah. Amen? Kung iba-ibang lalaki yan, siguro, hinablot yung buhok ni Sarah. Mas ka nga dyan, nakaharang ka. But no, tinignan niya. Sumilip siya doon sa balikat ni Sarah. And he said, there is that stone that I saw cut out of a mountain without hands. Daniel chapter 3, remember? Amen? Hallelujah. Nandun si Ezekiel at iba pang mga propeta. Sabi ni Ezekiel, that is the wheel in the middle of the wheel. Lahat ng mga pangitay nila tungkol kay Kristo ay naalala nila nung dumating si Kristo dun sa paradise. Tuloy natin si Esther. The prophets and saints looked and recognized him. 5 minutes na lang. Sure, they were waiting for him. Oh, he said, children, get ready. Children, get ready. We're going out of here. Mga anak, maganda na kayo. Alam niyo, yun ang gusto kong marinig ngayon sa ating Panginoon. At yun ang kanyang pinaririnig sa inyo, actually. Amen? Itipon natin ngayon. Children! Get ready! Because we're going out of here! Wala nang isasama pang sanglibutan ito. Haalis na tayo dito.
aalis na tayo dito. But get ready! Blessed be the name of the Lord. I'm so glad that my book, my name is in heaven. It's on His register. I'm so glad that my sins are under the blood, been signed, pardoned by His own precious blood. I'm so glad that I know Him. I'm sure that every Christian can say amen to that. I'm so glad that one of these mornings He will come for us. And I can hear Abraham say, "What did you say, Lord?" He said, "It's almost daylight on earth." Magmamadaling araw na dun sa lupa, Abraham. And remember, on the third day, I am to rise. At naalala mo ba, ang hula? Na sa ikatlong araw, kailangan akong bumangon. Pero hindi ako pwedeng bumangon nang wala kayo. Parang sinasabi ni Kristo sa atin ngayon, isa sa mga araw na ito ay lululukok ako sa aking sariling trono. Isa sa mga araw na ito, uupo ako sa aking trono. Pero hindi ako makaupo hanggat hindi ko kayo naaagaw. Remember now, si Jesus Christ ay nakaupo sa trono ng kanyang Ama right now. Pero sabi niya, darating ang araw, yung magtagumpay ay uupong kasama ko sa aking trono. At sabi ng ating propeta, yung trono ng ating Panginoong Jesucristo ay yung aktual na paghahari niya dito sa ibabaw ng lupa kasama ang mga tinubos. Hallelujah! Nandito na tayo sa dulo ng panahon. Nandito na tayo sa dulo ng pagkikipagpaka ng ating Panginoon. Kasaysayan ng Ebanghelyo. Malapit na siyang umupo sa kanyang sariling trono at makoronahan. Pero hindi niya pwedeng gawin yun, hindi pwedeng mangyari yun nang hindi kayo naaagaw. Kailangan kasama niya kayo muna. Dahil kasama kayo uupo sa kanyang trono. Hallelujah. So sabi ni Jesus dito, kailangan ko nang bumangon. Pero ang sabi ng Scripture, kailangan pagbangon ko kasama kayo. Hallelujah. So in the name of the Lord. Well, that's right. I hear Abraham say, "Listen, Lord, can we make a little whistle stop?" Sarah and I have been wanting to look around the old land for a long time. Can we make just a little whistle stop? Pwede ba, Lord? Mabilisan lang, Lord. Papasyal kami dun sa tinirhan namin dati. Sa Jerusalem. Sa promised land. Can you say amen? Remember, saan natupad ang resurrection? Promised land. Saan matutupad ang resurrection ngayon? Promised land. Lahat ng wala rito, hindi magbabangon. Lahat ng mga nakasumpong ng kanilang lugar sa ipinangakong salita sa huling panahon, sila lamang ang magbabangon. Sabi ni Sarah, sabi ni Abraham, pwede ba? Lord, sandali lang. We're going to have a whistle stop. Sarah and I have been wanting to look around the old land for a long time. Can we make just a little whistle stop? Said, yeah. Sabi niya, I'm going to talk to my disciples for 40 days. You can have plenty of time. Huwag kayong magmadali. 4 araw akong magpapagala-gala sa lupa. Huwag niyo masyadong dalian. 40 araw ang meron kayo na mamasyal. And remember now, sabi ni Brother Branham, events made clear by prophecy. Yung nangyayari doon ay siya ring mangyayari sa resurrection this time. The dead in Christ shall rise up first. At pwede silang maglinger dito sa ibabaw ng lupa for 40 days. Kita yung Scripture? Kala natin dati isang mabilis ang pangyayari lahat ng bagay. Diba, babangon sila, magpapalit tayo ng katawan. Tapos na ang rapture. No! The dead in Christ shall rise up first. Then we which are alive and remain. Dalawang pangyayari yun. Babangon muna sila muna at sabi, tayong natitirang buhay. Saka magpapalit ng katawan.
Sabi sa Biblia, sila'y nakita ng marami. At maaaring mga namatay kay Kristo, mga mahal natin sa buhay, ay makita ng ilan sa inyo rito. Amen. Hallelujah. Baka biglang merong pupesto dito sa bakanting pupuka na ito. Magtaas ng kamay. Parang si Padre Marcelo yun ah. Hallelujah. Event made clear by prophecy. Hallelujah. Kasalukuyang kaganapan yan ngayon. Na pinagtibay, nilinaw ng nangyari nung panahon ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Oh God. On Easter morning, when the sun was about ready to shine, the morning star came from the skies and rolled back the tombstones. Hindi lang isa, marami. Tombstones. Maraming mga libingan. Ang mga takip nila ay nawala. Bakit hindi lang si Kristo ang nagbangon? Hallelujah. And the Bible said that many of those saints that slept in the dust of the earth rose and came into the city and appeared to many. And I can see Caiaphas walking around saying, well, what do you think about that? Talking to the next priest. What do you think about that? Oh, that rumor up there that they getting black. Amen. Pinag-usapan nila yung tanghaling tapat, biglang dumiling. Ano yun? Chismis na narinig ko. Sabi niya, kausap niya rin isang saserdote niya. What was it? Was that some magic trick or something or another? What do you think about it? And I can hear Sarah say, Abraham, who is that? And Caiaphas looked around and said, I ought to know that young man and woman somehow. Sabihin, nag-uusap si Caiaphas sa kanyang saserdote. This is just an illustration. Malayo sila pero naririnig ni Sarah at saka ni Abraham ang kanilang pag-uusap. Bakit? Nasa glorified body na yan eh. Diba? Pwede nga silang lumapit nang hindi sila nakikita. They can appear and disappear. Pwede nga silang lumusot doon sa dingding eh. Kaya malayo, tanaw nila, pero naririnig nila yung usapan. At nung mapansin sila ni Caiaphas, parang kilala ko yung babaeng na. Sabi ni Abraham, Sarah, napapansin na tayo. Think of it now. Think of it. Hallelujah. Habang ang mundo ay nagugulumihanan, hindi nila naintindihan ang mga pangyayari, narito ang mga binuhay, narito ang mga sinalubong ni Kristo, malinaw sa kanila ang pangyayari. Malinaw sa kanila na ito ang katuparan ng kasulatan. Kaya sabi niya, Sarah, sabi ni Abraham kay Sarah, Sarah will be noticed. And sa isang kisap mata, nag-vanish sila. They're in a glorified body. Sabi niya, Caiaphas look around and ought to know that young man and woman, Sarah, were being noticed. And they had a body like his own glorious body. They vanished out of sight. They walked around for about 40 days. Then one day when he was standing yonder and began to see him, he commissioned his disciples, go into all the world, preach the gospel to every creature. This sign shall follow them that believe. While he was talking, there comes daylight under his feet. Biglang nagliwanag daw yung paa ng ating Panginoon. And all gravitation had let loose. Oh, you talk about a conqueror. He conquered everything. And he begins to go up, taking with him the Old Testament saints. On beyond the moon, beyond the stars, beyond all the spheres that we could think of. And after a while, they come in the sight of the great beautiful city. Oh, in its splendor. And the Old Testament saints, being led by the Lord Jesus, the mighty conqueror, the Old Testament saints, when they got close to that great celestial city, they said, lift up ye everlasting gates, and be ye lifted up. Psalms chapter 24, 7 to 10. And let the King of glory come in. And the angels behind the gate said, who is this King of glory? And the Old Testament saints said, the Lord of hosts, mighty in battle, the great conqueror. And they pressed the button. Push button na po doon. They pressed the button.
And the pearly gates swung open wide. Down through the city of Jerusalem came Jesus in the forefront with all the Old Testament saints. He led captivity captive. He ascended on high and gave gifts to them. Walked up in the presence of God the Father, and he said, "Here they are, Father. I have overcome, and I brought them here." He said, "Climb up on this throne and sit down at my right hand," sabi ng Ama, "till I make every enemy your footstool." Dito ka lang sa trono ko. Hanggang sa matungtungan lahat ng iyong paa, ang lahat ng iyong kaaway. Alam natin, hindi kayo nalilito ng message believers yan. Ha? Alright? Ito ay illustration, dramatization, amen, kung paano, amen, meron siyang dispensasyon bilang ama, meron siyang dispensasyon bilang anak. Amen. Yung pag-upo niya sa trono ay pagka nalupig niya lahat ng kaaway, maging ang kamatayan ang sabi. At kayo ang lulupig noon. Ang paa niyo ang lulupig sa iba pang mga kaaway. Romans. Diba? Saan niyo ba ready? 16:20. Amen. Inyong yuyurakan ang kaaway sa ilalim ng inyong mga paa. Amen. Dito ka sa kanang kamay ko. Sabi niya. Hanggang sa mayurakan ng iglesia ang lahat ng kaaway. Tayo lahat ay tumayo. The mighty conqueror. Amen. Nilupig niya. Amen. Lahat ng bahagi ng impyerno. Bumaba siya sa pinakamalalim para makakit siya sa pinakamataas. Amen. Can you see the mighty conqueror this morning? He's worthy of our praise. He's worthy of our worship. Pwede man natin awitin before we praise, Brother Micah. I'm forever grateful. Aren't you grateful this morning? For what the mighty conqueror has done. Amen. Hallelujah. I encourage you, amen, na magbasa ng message. Amen. Dahil kita nyo kung paano nabibigyan ng buhay ang scripture. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sing it now from your heart. Wait for me. Yes. To draw near to you. Wonderful. But you clothe yourself with frail humanity. Oh, yes, Lord. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. and I'm forever grateful. Hallelujah. I'm forever grateful For the cross, oh, I'm forever. Lahat ng grateful, umawit ng buong lakas nila. To you. You came. Hallelujah. The lost. Praise that sound. You did not wait for me to grow near to you, but you clothed yourself with frail. Think of it now. Hallelujah. And you did not wait for me. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Your voice calling me. Let's just praise Him. Raise our hands for Him. Forever grateful. Hallelujah. Forever grateful for the cross. Oh, I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. Yes, I'm forever grateful. Let's just worship Him. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for conquering hell, conquering death for me. I'm forever
Lord, to seek and save the lost. Yes, I'm forever grateful to you. Oh, I'm forever grateful. Hallelujah. Oh, Father, hallelujah. We're grateful, Lord, to you that you came to seek and save the lost. That you came to seek and save the lost. Hallelujah. Hallelujah. Oh, great and mighty conqueror, we're grateful to you. Oh, aming dakilang manlulupig, nilupig mo ang lahat para sa amin. Lord, di kailangan kami maging talunan dito sa ibabaw ng lupa. Dahil meron kaming manliligtas na naging manlulupig. Ama, tulungan mo yung mga anak na narito ngayon. Kung napagtagumpayan mo ang impyerno at ang kamatayan, ang Sheol, Lord, ano ang mga mumunting karamdaman na meron kami? Lord, puntahan mo ang mga demonyong yan, Ama. At ipaalala mo sa kanila na markado na sila. Wala silang karapatan at sa pangalan mo, Panginoong Jesus, ay kailangan nilang bitiwan ang aming mga kapatid, aming mga mahal sa buhay. Pinapalaya namin sila sa pamamagitan ng authority ng iyong salita at ng iyong makapangyarihang pangalan, O Panginoong Jesucristo. Oh God, palayain mo maging ang mga makasalanan na narito ngayon. Binayaran mo na ang aming kasalanan. Panginoon, kung merong gustong lumapit sa iyo, walang karapatan ng kaaway para humadlang sa Kanya. Salubungin mo po ang kaluluwa ngayon. Salubungin mo po siya ngayon, Ama. Salubungin mo siya, Panginoon, at palayain mo ang taong yun sa kanyang kasalanan. At bigay mo sa kanya ang iyong banal na Espiritu. At kaya mong sa mga susunod na siya'y dumalo sa aming gawain, ay makapagtaas na siya ng kamay. At makasama na namin siya sa pagpupuri sa iyo. Pagbibigay ng kalalatihan sa iyo. Dahil pinalaya mo na rin siya. Salamat po nang kinami lahat ng tagumpay, Lord. Para sa lahat ng pangangailangan namin na narito ngayon sa aming kalagitnaan, Lord. Jesus, wala kaming oras para magtuloy pa ng altar call. Ang puso namin ang altar ngayon, Lord. Hallelujah! Panginoon, bago pa namin sambitin, alam mo na ang aming pangangailangan. Ngunit, Lord, kung kailangan naming sambitin, narito ang iyong mga anak, sinasambit nila ang kanilang kahilingan. Huwag mo lampasan ng isa man sa kanila, Ma. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, inaangkin namin ang katugunan lahat. Papuri sa iyo, Lord. Tagumpay sa iyong pangalan, Lord. Karangalan sa iyo, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Dati nagsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Magkamayan tayo lahat. Tapos na natin gawain. Amen. Claim the victory. I'm forever grateful to you. Yes, I'm forever grateful. I'm forever grateful. Hallelujah, that you came. Hallelujah. Thank you, Lord, for conquering hell, Lord. Great and mighty conquerors. Grateful. Hallelujah.
Thank you, Lord.